Hana, nagdaos daw itong mga grupo ng misa dyan sa EDSA Shrine ngayong araw. Masusundan pa ba yung pagtitipon na yan at malinaw ba kung ano ang kanilang mensahe? Oo, Corina, masusundan daw ito at malinaw na malinaw ang mensahe nila. Katunayan, sunod-sunod ang magiging pagkilos ng sectoral groups na ito para kumbinsihin ang mga mambabatas na pag-usapan at ikasana ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 3 ng hapon kanina, tinapos ang misang tinatawag nilang Misa ng Sambayanan sa EDSA Shrine. Dinaluhan ito ng ilang mga representante ng akademya, mga organisasyon ng kabataan at mga leader ng simbahan. Karamihan sa kanila ay complainants sa 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong araw, January 16, ang bisperas ng 24th anniversary ng EDSA 2, ang 4 na araw na pag-aalsa noong 2001 na nagpatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada. Muli, nagtitipo ng mga grupo sa EDSA Shrine para ipaglaban ang hustisya at katarungan. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa Kongreso na manindigan para sa integridad ng institusyon. Ipinaalala rin niya ang panganib ng mas lalong pang-aabuso kung mananalo si VP Sara sa 2028 presidential elections. Sa kasaysayan ng ating bansa, napatunayan mismo sa panulukan na ito na ang panalangin ay makapangyarihan, na ang panalangin ay kayang panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Without transparency, there can be no trust. Yung kanyang blatant disregard for accountability demands swift and decisive action. Ang ating sigaw, impeach, impeach, Sara Duterte. Kaparusahan para sa mga gumagamit ng pundo ng bayan sa maling paraan. Ang 3 impeachment complaint na isinampa laban kay VP Sara ay nakaangkla sa umano'y paglustay ng milyong-milyong confidential funds, betrayal of public trust at graft and corruption. Higit 1 buwan na ang unang impeachment complaint na agad sinundan ng 2 pang kaso, pero nananatili itong nakabinbin sa Kongreso. Inaasahan namang mas lalaki pa ang mga pagkilos ng sectoral groups. Sa January 18, may nakakasang pagtitipon sa EDSA People Power Monument. At sa January 25, may pinaplansya rin silang pagkilos kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino. At sa January 31 naman, magkakaroon ng lakad pagtitipon ang Makabayan Groups na isang multi-sectoral rally din. Corina. So Hana, mayroon bang mga miyembro naman ng publiko na dumalo? Ilan ang pumunta dyan sa misa? Actually, Corina, meron tayong ilang mga nakausap na biktima ng EJK. Kumbaga, yung mga kamag-anak nila ay mismong pinatay at nasaktan o di kaya naman naabuso noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila yung ilan sa mga publiko na dumalo ngayon sa misa. At sa tala ng Tindig Pilipinas, nasa 1,000 ang mga dumalo sa misa at inaasahan pa nilang dadami ito sa mga susunod na pagkilos. Balik sa'yo, Corina. Mayroon ng balita kung saan ang susunod at kailan ang kanilang pagtitipon. Yes, Corina. Actually, yung susunod ay sa January 18. Yan ay sa EDSA People Power Monument na isang pagkilos din. At 25 naman ay sa birthday mismo ni dating Pangulong Cory Aquino. At ang huli na malaki umano ayon sa ilang mga leader ng sectoral groups na ito ay sa January 31 dahil isa itong multi-sectoral rally. Corina. Ayan, okay. Maraming salamat, Hana T. Live nag-uulat mula sa Quezon City.